Isinailalim na sa state of calamity ang ilang bayan sa probinsya ng Quezon dahil sa malaking pinsalang iniwan ng bagyong Aghon. Yan ang ulat ni Benji Dorango. Sumadsad sa mismong pantalan ng Mauban Port ang malaking barge na ito. Napadpad ito sa puerto matapos hampasin ng malalaking alon noong linggo. Kita rin sa aerial inspection is nagawa ng provincial government ng Quezon ang kumakatas na kulay putik mula sa mga kabahayan. Binaha kasi ang lugar ng tubig na nanggagaling sa bundok. Pabugso-bugso pa rin ang ulan dito sa Mauban, Quezon, pero tuloy pa rin ang buhay ng mga taga rito 2 araw matapos ang bagyo. Dito sa Mauban Port, bakas ang iniwang pinsala ni Aghon. Palutang-lutang pa rin ang mga debris sa pantalan kung saan paradahan sana ng mga maliliit na bangka. Kapansin-pansin din ang ilang bangkang nagkasira-sira. Ang barge na ito, hindi kalayuan sa puerto, sumadsad sa mababang bahagi ng dalampasigan. Hindi pa rin ito naiaalis hanggang ngayon. Pero ang mas masaklap, ang gusaling ito ng Philippine Ports Authority hindi nakaligtas sa bagyo. Tignan nyo itong bagong port na pinapagawa ng PPA. Ginagawa pa lang yan under construction pero nasira na agad. Kung papansin niyo itong sa may bandang harapan nitong gusali, inubos nung malakas na hangin itong parang outer covering ng port. Sabi ng PPA malaking gastos ang iniwan nitong bagyong Aghon. Sa barangay Luwal Barrio, nasa daan na ang mga nabasang gamit ng mga residente. Sa kasagsagan kasi ng bagyo noong linggo, mabilis na umangat ang tubig baha. Sarili lang nilang nailigtas, iniwan na ang mga gamit. Bigla, yung buhos ng tubig po galing sa Ilaya talagang, kaya halos po lahat nung kami nabigla dito, ang bilis. Within 30 minutes po siguro, ang laki na ng tubig dito. 80% ng mga bahay sa barangay na ito binaha. Ang itinuturong dahilan, ang nasirang dike ng Ilog Maapon, nakatabi lang nila. Ito yung sinasabi nila na riprap o yung parang dike na giba dahil sa malakas na agos ng tubig. Ayan ayun. Ito may 100 metro ng dike ang nawasak dahil sa pagragasan ng Maapon River. Dito nang galing ang tubig na sumalanta sa mga taga-Mauban. Kahapon, nagsagawa ng interagency meeting ang provincial government ng Quezon. Dito idineklara ang state of calamity sa 2 distrito ng probinsya. Binubuo ito ng 23 bayan kasama ng bayan ng Mauban na matinding nasalanta ng bagyong Aghon. Kasi nakita natin na ito yung mga heavily affected and nakita natin ang limitations ng mga local chief executives in responding to the impact and effects of the typhoon. No? So, ang daming naapektuhan na pamilya na walang bahay. No? Siyempre, yung calamity fund, that's the only time na po pwede nilang magamit. Sa listahan ng Office of Civil Defense Calabarzon, aabot sa 15,000 residente ang nilikas mula lamang sa 5 bayan sa Quezon. Posible pa raw itong dumami dahil pumapasok pa lang ang report bukod sa pahirapan na puntahan ang mga isolated na lugar. We'll see kung ano yung pinakamabilis namin magagawa para lang mabigyan namin ng access yung mga tao sa barangay. So, sabi ng Pag-asa, ang pang-2 buwan na ulan ibinuhos ni Aghon dito nung linggo. Kaya may mga bayang noon pa lang nakaranas ng lampas taong baha. Pagdaan niya dito, akala namin mababasag ng Banahaw. Ngayon, pagpasok niya naman dyan, and then palabas na siya, yun na, nagdulot na ng pag-ulan na malalakas lalo kay Mauban. At bago parating maka-landfall uli kay Patnanungan, mas lumakas pa uli, naging signal number 3. Kumukuha pa lang ng balita sa isla ng Patnanungan. Hirap kasi ang probinsya lalo't apektado ng bagyo ang komunikasyon. Kaya pa naman daw ng probinsya na matulungan ng mga kababayan nila. Kailangan lang din daw na tulungan ng bawat isa ang sarili para makabangon muli mula sa trahedya. Mula dito sa probinsya ng Quezon, Benji Dorango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.